At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Anak ni Janice. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, baga po? Ito dadabad ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang bata na hindi nila alam na ito pala ay mahiwaga. May mission kaya siya isinila sa isang lugar. Siya'y napakabait sa mga tao, subalit pilit siyang inangkin ng taong may masamang loob. Baga apo, diyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Janice, ipagpaunin mo. Nandito na naman ako. Huwag ka sanang magalit sa akin kung palagi na lang kitang nagagambala sa pagtulog mo na maaga. Naiintindihan kita, Midel. At alam kong wala ka namang masamang hangarin sa pagpunta mo rito. Janice, paano ko ba mapapatunayan na mahal kita talaga? Sabihin mo lang at gagawin ko. Alam ko naman na mahal mo ako. Sapat na para sa akin ang may pinapakita mo at mga ginagawa mo para sa akin. Janice, sana naman sagutin mo na ako. Midel, Janice! Maghahating gabi na! Hindi ka pa ba inaantok? Midel, ang inay, pinapatulog na niya ako. Sige, Janice. Magpapaalam na ako. Babalik na lang ako sa ibang pagkakataon. Sige, Midel, mag-ingat ka sa daadaanan mo, ha? Oo, Janice. Aling Ilyang! Alis na ho ako. Hay nako! Salamat naman! At makakatulog na kami! Kuya Midel, halika na! Nakapaghain na ako. Kain na tayo. Sige, nandyan ako, Fina. Oh, ayan kuya. Alam kong paborito mo ang inihanda kong agahan natin. Oo nga. Ang sarap nito, mapaparami ko ng kanin nito. Sige, kumain na tayo. Ikaw na ang mamuno sa dasal, kuya. Sige, ako na. Ama, gabayan mo po ang aming pag-uusap sa panahon ng pagkain at gabayan mo rin ang aming puso tungo sa iyong layunin para sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, kuya. Kumain na tayo. Gutom na rin kasi ako Sarap Ang sarap talaga nito. Maglutong kapag ko pwede ka nang mag-asawa. Naku, kuya. Sarap. Hindi ako makikipag-asawa hanggat wala ka pang asawa. Siya nga pala, kuya. Kumusta naman ang lakad mo kagabi? Sinagot ka na ba ni Ate Janice? Hindi pa nga Pero, ayaw mo, malapit na. Huwag kang papatay-patay, kuya. Dahil may narinig ako na kursunada palang ligawan ni Dindo. Si Dindo na anak nila Don Gabriel at Doña Josepa? Oo, kuya. Kung sasagutin ka ni Ate Janice,
liyain mo siya kaagad na magpakasal kayo para hindi na makaporma ang dinto na yon. Hoy, Janice, bakit ba pinapatuloy mo pa rin sa bahay ang medal na yon? Napuyat tuloy ako kagabi. Inay, wala namang masamang ginagawa si Medel. Kaya, tama na! Nagagatwiran ka pa. Basta, ayaw ko nang makita ang pagmumukha ng lalaki yon dito sa bahay. Naiintindihan mo, ha? Yang! Ano na naman ba yung pinagsasabi mo? Bakit ayaw mong pumunta si Midel dito? Hay nako, naiinis ako sa kanya ato eh. Tuwing nakikita ko, parang kumukulo ang dugo ko sa kanya. Aba, bakit ka naman naiinis sa kanya? Ano bang ginawa niya sa'yo? Binastos ka ba niya, ha, Ilyang? Ewan, basta, naiinis ako sa taong yun. At ayaw ko na siyang makita dito sa bahay. Teka. Alam ko na. Dahil gusto mong paligawan kay Dindo, si Janice, ganun ba? Ayawan ko sa'yo. Hoy, Ilyang. Alam ko na totoong sinabi ko. Pero ito ang tandaan mo, ha? Kung yun ang mapapangasawa ng anak natin, ha? Ay nako, siguradong gagawin tayong katulong. Kaya tumahimik ka. Hayaan mo si Janice na pumili kung sino ang gusto niya. Kundi, hihiwalayan na kita. Hatoy! Ayan, okay na itong forma ko, ha? Dindo, iho. Nakabihis ka. Saan ka ba pupunta? Diyan lang sa kabilang bayan, Mami. May dadalawin lang ako. Abahatay ka. Mukhang may nakursunudahan kang magandang dilag, iho. Nakaisputi ka. Natumbok nyo, Mami. Naku, talagang hindi ko makalimutan ng babaeng yun, eh. Paano mo ba nakilala ang babaeng yan na sinasabi mo, iho? Natatandaan niyo po ba nung minsang nagkapiesta tayo sa bayan ng Santa Ignacia? Oo. Wala pang isang buwan. Bakit? Doon mo ba nakilala yung sinasabi mong dilag, iho? Opo, Mami. Hindi ko natanong sa gabing yun kung saan siya nakatira, eh. Kaya ang ginawa ko, nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko. At hanggang matuntun ko kung saan siya nakatira. At dadalawin ko siya ngayon, Mami. Ganun ba? Sige, iho. Mag-ingat ka sa pagbabadeho. Opo, Mami. Sige po, alis na ako. Hayog na si Dindo. Kailangan makilalo ko muna kung sino man yung babae na napupusuhan niya. Ayaw kong makamanugang nang hindi ko kasundo. May humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Sino kaya yan? Masilip na sa bintana. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Dindo na anak nila Don Gabriel at Doña Josefa. Sinasabi ko na nga ba eh, talagang kursunada niya si Janice. Sasalubungin ko na siya.
Tao po, magandang gabi po. Magandang gabi naman sa'yo, Dindo. Halika, tuloy ka. Ako nga pala po si Dindo. Taga-bayan po ako ng San Fabian. Dito po ba ang bahay nila, Janice? Oo. Dito nga. Halika. Pumasok ka muna sa bahay. Nandito siya. Salamat po, Aling... Ilyang. Ilyang ang pangalan ko. Ako ang nanay ni Janice. Ganun po ba? Tulog na ba si Janice, Aling Ilyang? Hindi pa. Gising na gising pa yon. Parang may hinihintay siya eh. At malamang, ikaw yata yun. Ha? Ganun po ba? Dito ka lang ha. Tatawagin ko siya. Maupo ka muna sandali. Hintayin mo na siyang lumabas. Ito ang gusto kong manugangin. Mayaman. Di tulad ng Midel na yun, na isang magsasaka. Hoy, Janice, gumising ka. May bisita ka. Janice! Nay, Bakit po? May bisita ka. Mag-ayos ka ng sarili mo. Magbihis ka. Bilisan mo para hindi na siya maghintay ng matagal. Sige na. ha? Sino ba ang bisita ko? Si Midel ba, inay? Hayaan niyo lang, kahit hindi na ako magbihis. Ganito na lamang ako. Okay lang yun sa kanya, inay. Ay naku anak, hindi si Midel na yagit ang bisita mo, kundi si Dindo yung dumating. May regalong dala para sa'yo anak. Kaya sige na, mag-ayos ka, mag-lipstick ka, at magpabango ka. Sige na anak, bilisan mo. Ha? Ayaw ko makipag-usap sa taong yan, inay. Makulit yan eh. Masyadong mayabang. At may pagkabastos. Anong mayabang ang sinasabi mo? Magalang nga siya eh. Kaya sige na, tumayo ka na dyan at mag-ayos ka. Sige na. O, Ilyang. Bakit ba? Ginigising mo si Janice. Tulog na eh. Inistorbo mo. Atoy, nandyan si Dindo, yung anak nila Don Gabriel at Doña Josepa. Dinadalaw si Janice. Ay nako, Atoy, makakamanugang na tayo ng isang mayaman. Oy, Ilyang. Tumigil ka nga. Huwag mo ang istorbohin ang pagpapahinga ni Janice. Sabihin mo sa taong yan na tulog na siya. At hindi na siya pwedeng istorbuhin pa. Sige na. Ano ka ba naman? Nakakahiya sa tao. Ang layo-layo pa naman ang pinanggalingan eh. Ikaw, hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Sige, pilit mo yung gusto mo. Kundi susundugin kita. Atoy! Oh, Dido Iho. Kumusta naman ang lakad mo kagabi? Nakapag-usap ba kayo ng nakursunadahan mong dalaga? Magkwento ka naman sa akin. Hindi kami nakapag-usap, Mami. Aba, bakit naman? Hindi ka hinarap, ganun ba? Sabi ng nanay niya tulog na raw. At pinababalik ako sa ibang araw. Aba, parang pa-importante yata ang babaeng yan, Iho. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Hindi, Mami. Hindi ako titigil hanggang hindi ko mapapasagot ang babaeng niya. Baka naman may kasintahan na. Kaya ayaw nang makipag-usap sa'yo. Wala akong pakialam, Mami. Kahit may kasintahan pa siya. Gagawin ko ang lahat ng paraan para mapasa akin siya. Sige, ikaw ang bahala. Pero kung ako ang sa iyo,
Hindi ko na pag-aksayahan ng panahon ang ganong klaseng babae. Masyadong paimportante. Mami, Kuya Midel! Kuya Midel, nasaan ka? Oh, Fina! Bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang kinakabahan ka? Naku, may nakausap akong dating kaibigan ko na malapit sa bahay nila Ate Janice. Anong napag-usapan yun ng dating kaibigan mo? Eh, kuya, sabi sa akin nakita raw niya kagabi si Dindo na dumalo sa kanila. Totoo kaya ang sinabi ng dating kaibigan mo, Fina? Oo, kuya. Hindi pwedeng magsinungaling ang dating kaibigan ko. Mamaya, dadalaw uli ako sa kanila. Baka magbago ang isip ni Janice. At ang Dindo na yun ang sasagutin niya. Mag-ingat ka, kuya, ha? Baka gawan ka ng masama ng Dindo na yun. Hindi, Fina. Alam ko naman hindi ako pababayaan ng Diyos eh. Wala akong masamang hangarin kay Janice. Eh, kuya, kinakabahan kasi ako eh. Huwag kang kamahan, Pina. Tulad ng sinabi ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ah, sige, kuya. Kapag aalis ka, ipagdadasal kita. Salamat, Pina. Sige, maiwan muna kita dito. Ako'y pupunta na sa bukid. Mamimitas ako ng mga gulay at ititinda natin bukas, ha? Ah, sige, kuya. Mag-ingat ka, ha? Sige, Pina. Alis na ako. Baka nandun lang mga kasama ko sa bukid. Ang ganda sa ginawa din ng dad dito, Dindo. Gusto kong dito muna tayo at magpapahangin sa gilid ng bukirin. Dahil kailangan ng ating katawan ang sariwang hangin. Lalo na kapag ganitong panahon. sige mami, ipapark ko lang itong sasakyan sandali. At magpapahangin tayo bago tayo pumunta sa bahay ng kaibigan ninyo. Ang sarap lumanghap ng hangin mula sa bukirin. Matatanggal ang stress ko. Sandali ha. At bababa ako. Sige mami, bababa rin ako sandali. Parang gusto kong magtagal dito, iho. Ano kaya? Kung dito muna tayo at bibili na lang tayo ng makakain. Panonoorin natin ang mga magsasakang nabibitas ng mga produkto nila. Ikaw lang mami, kung gusto mo. Total, ang daming turo-turo restaurant dito sa gilid ng Bukirin. Ang daming namamasyal dito. Mami, sandali lang. Bakit, iho? Mami, yung lalaking yun, Bakit ang lalaking yon? Sino ba siya? Kilala mo? Bilib na talaga ko sa'yo, iho. Kahit saan may kaibigan ka. Pwede ka maging politiko. Mami, yun ang lalaking karibal ko kay Janice. Yan ba, iho? Isang magsasaka ang karibal mo? Dako, iho. Papayag ka ba na madaig ka ng lalaking yan? Hindi, mami. Sandali lang ho. Lalapitan ko siya at kakausapin. Para hindi na siya mag-aksaya ng panahon para dalawin si Janice. Buti kung papayag yan, iho. Kung hindi siya makuha sa magandang usapan, kukunin ko siya sa bastusan.
Ano kaya ang kahinatnan ng plano ni Dindo? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Anak ni Janice, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.